Salamat. Anong pangalan nito? Aqua Regina Water Station. Thank you po. Isa na lang kailangan natin. Yelo na lang para dun sa ating cooler. At saka syempre yung yelo na pwedeng inumin. Para malagyan ko din yung aking tubigan. Siya. Balik na tayo dun sa kung saan tayo nang galing na campsite sa Forestville. May madadaanan naman tayo dito yung Alphamart. Doon na lang ako bibiling yelo. Yan o, dami naka-big bike o. Galing na yan, Kabyang Tanim. Tabi-tabi lang tayo. Lalaki ng sasakyan at ang dami, ang bibilis pa. Nung unang punta ko ng Kabyang Tanim, ang daan ko dun sa kabila, yung Maragondon. Tapos dire-diretso dun, pababa, yung may magandang tabing dagat. So, dito sa daan na to, Nasugbu Highway na to, pag dinare-diretso natin to, yung mismong sa tabing dagat agad yung natin lalabasan nito para pumunta rin sa mismong Kabyang Tanim. Which is, pagdating natin doon sa may parang tabing dagat, paakyat na yun. Papunta ng Kabyang Tanim, palabas naman ng papuntang Maragondon. Sarap ng panahon ngayon, nakakulimlim at malamig ang hangin. Ano, okay lang kayong dalawa dyan? Sige, damihin nyo ang ating biyahe ngayon. Malapit lang yung ating babiyahihin, pero meron pa akong isang gagawin. Kailangan ko muna mag-withdraw. Mawalan na tayo ng cash na budget. Doon sa unang tatlong napuntahan natin, yung Splendor Hills, yung Kalmado Campsite or Beerfront, and then itong Forestville, lahat naman sulit. Iba't iba naman yung nai-offer nila sa isang camper eh. Splendor Hills, nandyan yung mahangin, magandang tanawin. Sa Kalmado Campsite at Forestville, nandyan naman yung feeling na sobrang tahimik, kalmado yung kapaligiran at malamig na klima. Ang kaibahan lang ng dalawa, yung sa Kalmado Campsite is compound siya. Ito namang sa Forestville is talagang forest. Yun naman ang experience na mga kakaiba na ating napuntahan. Siguro sa ngayon, itong mismong Tok Tok Life Camping Adventures natin, wala muna tayong mapupuntahan na tabing dagat. Although malapit na naman tayo sa tabing dagat, siguro sa susunod naman. Para naman iba't iba yung na-experience natin kada biyahe. Okay na rin naman yung halos 1 linggo tayong Tok Tok Life kasama si Jack at saka itong si Coffee. At sa susunod naman siguro 3 na naman ang isasama ko gawa ng okay na naman ako nakapagpahinga na ako ng maayos Di naman tayo gaanong napagod dun sa mga napuntahan natin. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young, forever young. Okay, dumaan lang ako dito sa Dali at ito yung mas una kong nadaanan Bibili ako ng yelo. Pagtingin ko dun sa yelo nila, wala na. Butas-butas na yung mga natira. Nakita ko to, chips, patatas, at saka wala na rin akong kape kanina Iisang sachet na lang yun Try ko tong Coffee Juan nila. Black coffee, merong blanca coffee, at saka brown coffee. Tikman natin tong mga kape na to kung masarap ba. At ito yung mga available talaga sa Dali. Meron pa nga silang iba't ibang dun mga brand ng noodles at saka ng mga chichirya. Basta dito ko lang nakikita sa Dali Dumaan ako kanina dun sa Alphamart at wala rin yelo. So ngayon dumaretso na ako paglagpas ng Forestville. 10 minutes away yung mismong lilikuan papunta rin sa campsite. May nakakita ako ditong 5 peso car wash. Ayan Nakita ko kasi si Guapa. Ang dumi ng ilalim pasiritan ko lang muna. Linis. Ang dumi. Di na bawas-bawasan ng dumi. Sa ganun hindi man agad kalawangin. Pagpagan tsinelas bago sumampa, madudumihan lang din. Butit may dala nga pala akong basahan. Hindi punas-punas na lang. Para hindi rin dumikit yung mga dumi-dumi. May malaking truck sa likod. Let's go, malinis na ulit si Guapa.
Guwapang-guwapa na ulit. Nagkaka-wash din pala yung yung mismong truck. Truck wash pala. Hindi car, truck yun eh. Okay kayo nalo dyan? Uy, Kopi, nandiyan ka na naman sa may taas. Teka lang, wala kang tali. Mamaya, biglang malaglag ka dyan eh. Bumaba ka. Diyan ka. Alam mo naman ikaw, superhero dyan sa taas na yan. Wala pa ako makita ulit na na yellow. Tingnan lang din muna natin yung papasok na tinuturo sa atin ni Sir Eric de Belen. Yung mismong may-ari ng campsite. Kung saan yung papasok papunta sa Harvest Hills, yung pangalan. Maraming salamat nga din pala muna kay Bro Jonathan de Belen at sagot niya tong camping site na to. Siya na raw bahala. Maraming salamat, bro. Teka lang pala. Gusto ko muna pasalamatan yung bagong nag-member. Maraming salamat kay Rendel Mendoza at saka kay Bro Edgar Ventures. Wow, Philippine support. Maraming salamat. Yan yung mga kaibigan natin na pinuntahan tayo noon sa may Shell Boso-Boso. At nakilala ko yung anak niya na lagi nanonood din sa akin, si Atasha. Maraming salamat. At namimiss ka na rin ni Kopi, oh. Natulog pala. At saka meron pa pala isa. Maraming salamat kay Director. Ayan. Thank you po sa mga suporta ninyo as members at mga nagpapadala, personal at super thanks sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Mabagal lang naman ang takbuhan natin dahil, eto pala, meron pa pala rito madadaanan na water refilling station after ng Forest Bill. Kung nga pala kayo ay may mga katanungan or inquiries about sa Forest Bill, ay mag-message lang kayo sa kanilang Facebook page. At lahat naman ng mga inquiries ninyo, mga katanungan, masasagot doon dahil may mga choices of questions doon na alam ko yun yung mga itatanong din ninyo. Dito pala sa Nasugbu ay madami din palang mga campsite na halos lahat, karamihan ay papasok. So may nakita ko na research na isa na malapit din sa Forest Bill. Pero sa next time na natin balikan yon. Para naman meron pa tayong babalikan dito. Ang instruction sa akin ni Sir Eric ay ipin ko yung Caltex Tuy. Ito. Nakikita ko na yung Caltex na Tuy. Tapos, kakanan daw. After ng mismong Jollibee at ng isa pang gasolinahan. Ito, Caltex Tuy. Meron naman pala ditong 7-Eleven. Teka lang. Tingin muna ako kung meron ditong yelo. Wala ding yelo doon sa 7-Eleven. Buti ka mo, may ATM machine, nakapag-withdraw na ako. Yung yelo ang problema ko. Dahil katabi naman nito yung Jollibee, itong 7-Eleven, diretso na ako, mag-take out lang ako para makakain man lang at tanghali na rin, oh. Alauna na pala. Inom muna. Jack, kanina ka pa ingay na ingay. Ikaw, Kopi, meron kayang titinda itong yelo? Kung wala man, diretso na ako doon. Lutuin ko na itong natitirang nasa cooler para hindi na masira. Bacon na lang naman to, tsaka yung sisig eh. Dito, paglabas natin dito sa mismong Jollibee drive-thru, yung kanan na to, yun na yata yun. Okay na. Coke, chicken sandwich, oh. Kayo, kumain na kayong dalawa, ha? Okay na kayo. Paglabas, kanan tayo. Diretso tayo. Hindi pa. Diretso pala. Tama. Ito pa yung reparo, yung saan kakanan. Tingnan ko lang muna dito sa Dali kung meron ng yelo. Wala pa rin yelo eh. Sa wakas. Nakabili rin ng yelo. Butit meron pa. Isa na lang to eh. Hinalungkat lang ni Kuya eh. Wait lang. Lagi ko lang tong yelo dito sa sa cooler. Kopi? Andiyan ka na naman sa taas na yan. Talagang favorite mo yung trono mong yan. Iyon. Tapos lahat to, todo na. Gusto mo bang yelo? Kopi, bumaba ka kung iinom ka. Makapag-stop over na din muna, makakain muna. Total, nandito na rin lang naman tayo, tumigil. Pahinga, Jack. Ikaw, lagi kang tawal ng tawal eh. Yan ka napapagod eh. Okay, time check, 1:42 p.m. At ang check-in, check-out time sa Harvest Hills ay 12 p.m. Pero okay lang naman kung late check-in tayo. Ang mahirap ay yung early check-in at saka late check-out, which is baka merong charge. Ka lang. Uy, diyan ka na naman. Kaya mo na, Jack, ha? Tapong ko na to. Diyan ka. Sigurado ka. Ilagyan kita ng leash. Hindi pwedeng walang leash.
Wag na. Hindi talaga ako komportable na dyan ka. Dyan ka. Pag natigil lang, pwede ka dyan. Pero pagka ganitong aandar na tayo, dyan ka sa baba. Okay. Meron pa tayong 15 kilometers mula dito sa hinintuan natin sa Dali. 35 minutes. Mga alas 2 nandun na tayo bago mag alas 3. At medyo nagbabadya ang kaulapan na umaambon. Sana'y wag naman umulan. 2.5 kilometers. Kakanan tayo ng Reparo. Nakalagay. Uy, laking tulay nito ah. Ano to? Ilog? Wow! Ilog. Ganda nga ng ilog eh. Ito. Flame fuel. Tapos, ito. Yung may kanto na kakanan. After nung flame fuel. Aba, ay mukhang yung bundok na yun yung burol na yun ang pupuntahan natin Harvest Hills eh. Hills. O, di parang Splendor Hills. Paakyat ulit. Ganda ng kalsada. Wala akong gaano nadaanan na may butas. Darating tayo ngayon sa campsite, kahit na medyo late tayo, busog na. Makakapag-set up na tayo ng maayos. Dahil hindi tayo gutom. Meron pang 11 kilometers. Wala nang pumasok tayo dun sa paliko na kanto ng Reparo. Ano pala rito eh. Halos talahib, tubigan. Medyo ingat nga lang at maliit yung kalsada. Buti ka mo pala sa mga ganitong lugar, nauso na rin yung 5 pesos car wash. Para anytime na may madaanan ka, pwede ka na agad maglinis ng sasakyan. Kasi naman maghanap ka pa ng car wash, tapos magkano rin ang bayad sa car wash? Mga 80 to 100 pesos. Doon, 5 piso lang. Pasisiritan mo lang naman yung dumi, di ba? Dito na tayo sa maliit na kalsada. Kung saan may nakalagay na rito, Harvest Hills Family Farm, straight ahead 5 kilometers. 5 kilometers, sakto. Sabi nga rin ni Google Map, naku, napakaliit ng napakaliit ng kalsada. Hindi nakakatakot sa ganitong kaliit na kalsada, yung may mga kasalubong ba. Ay. Ingat kayo dito. Ang liit. Dati siyang two-way, siguro nagkaroon ng landslide, lumiit ng lumiit. Dito na mag-uumpisa ang ating adventure. Oops, pababa. Ayos yung dalawa dyan ha. Talagang yung daan ay ginawan lang. Uy, ang lalalim, nasira. Baka may kasalubong kaya naghihintay itong motor Piya. May kasalubong nga. Malaking truck. Dito pala nang gagaling yung malaking truck na tubo. Meron pang mas malapad dyan. Kanina, nakasalubong ko yung malaking truck na isa Tabi muna tayo. Pagbigyan natin dyan. Paano yan? Panghakot ng tubo. Butit meron silang guide. Yung tipong may kasama silang nakamotor. Kung sakto lang yung truck Pag kasalubong ka ng truck na yun, aatras ka dun. Ilog. Uy! Okay. Dapat talaga dito, lagi kang bubusina. Meron pa kaya? Yeah! At bubusina ka pala lagi dito, yun ang technique. Para alam na may kasalubong. Buti kung lagi merong ganyang madadaanan na pagka sa kasalubong mo na, meron kang matatabihan. Or kung may kasalubong man, motor lang, ganyan, para kasya pa rin. Yung linya na lang sa gitna ng kalsada yung nakikita ko Ingat lang din at baka may masabitan yung ating top load. Kaya kailangan lagi kong tingnan kung merong wire. Haba-haba pa pala ito, panay likawan. Ano to, dam? Parang maliit na dam ata ito. Ayan, meron na naman ako narinig ng busina. Bumibusina ata. Ayun. Nakamotor. Ayun na nga. Mukhang galing to ng Harvest Hills. Ay! Ito, galing Harvest Hills tong nag-camping na to.
Marami pa ata ah. Mukhang ngayon pa lang sila uuwi. Ito, 2:00 na eh. Akyat. Maigi. Oh, sarap naman ng may bahay dito. Ganda ng pinagkakatayuan ng bahay. Oh, rough road. Dahan. Oh, okay. Whew. Ano, okay lang kayong dalawa dyan? Parang kapit na kapit kayo dyan, ha? Ito, medyo okay na yung kalsada. Whew. Oh, lalaki ng butas. Oh, piya, wait lang. Pababa. Ay. Konti pa. Oops, ya. Ito, bagong kalsada na to. Bagong gawa. Sana'y dire-diretso na tong bagong gawa na to. Ang dami ko rin nakasalubong pa kanina. Mga galing siguro din yun sa campsite. Anong kayang bundok dito yun? Dito kayo sa may parting harapan? O diretso pa? Wag naman sana ganong katarikan yung akyatin. Ito, bagong gawa na talaga to. Oh, pag bumaba, ibig sabihin, aakyat. Ayun yung paakyat, oh. Buelo, buelo. Okay. Nakabuelo naman ang pababa na yun. Oh, goods. Whew. Oh, tarik. Pababa na naman. Ito lang. Engine brake. Yan o, yan yung mga nagpapalit ng kalsada. Yung mga landslide na lupa. Flood warning light. Ah, okay. May ilaw pala dun. Ba, may ilog dito. Ilog. Oh, piya. Konting rough road, mabuhangin. Ba, merong dun, no? Ba, matarik pala to na na lubak-lubak. Ay, ako, buhangin. Huwag sana dadaos-os. Okay. Dito pala yung sira-sira. Tapos pagdating doon, ayun, na ulit yung yung mismo kalsada, okay na ulit. Ay. Okay. Whew. Ba, may mga pa rin dito kabahayan mga nakatira pa din Walang yung mga rito, mga nakasasakyan nyo, mga nandito. Huwag mo silang i-judge sa kanilang bahay. Pero may mga sasakyan. Tsupa, ayun, malapit na, konti na lang. 1.5 kilometers. Abay! Rough road na ulit. Oh, yeah. Baka hanggang doon na to Oy, may truck, may truck. Hanap tayo ng tatabihan. Wait lang. Ito. Dito. Nagulat ako doon sa truck Sige, diretso po kayo. Tatabi ako. Laki. Talagang tulog lang si Kopi Gano'ng kalaki yan Talagang kasya lang yung truck. Hindi pwedeng may kasalubong. Hindi kabok. Okay. Yung kasalubong ulit, sasakyan. Pero meron naman akong matatabihan sa parting una-unahan. At least yung makakasalubong ko ngayon, maliit-liit. Kayang-kayang tumabi. Siya ang tumabi. Siya ang nagbigay ng daan. Maraming salamat. Thank you. Aba.
Palupit ng palupit ang daan ah. Biruin mo nga naman, no? Kapag malapit ang botohan, yung mga tarpuli ng mga kandidato nakakarating kung saan-saan, ano? Pero pag nanalo na, hindi mo yata makahagilap na pumunta sa ganitong mga lugar. Welcome to Latang Elementary School. Mayroon palang ano doon, school. Wala nang 1 kilometro. Malapit na tayo, 900 meters. Hindi pwede rito, dito tayo dadaan. Ayun, may tuktok din, no? Diba? Hello, sir. Napatingin si sir, eh. Akala niya, siya lang yung tuktok na makakarating dito, eh. Kargado pa ako ng dala. Ginagawa yung kalsada roon. Kaya pala may harang na. Kumbaga, ito ay reroute. May kasalubong truck. Alikabok. Hindi pa. May kasalubong. Pero, tabi tayo. Tabi tayo dito. Para dumaan siya. Ganda, Suzuki Jimny na ano. Matte gray. Malapit na. Halos may mga kabahayan din pala dito sa mismo campsite. Akala ko naman solong lugar nila yung mismong campsite. Ito na, meron na ulit signage. This way to Harvest Hills Family Farm. Saan kaya punta tong kaliwang to? Ito na. Kakanan na tayo. Harvest Hills. Yeah. Ito na yun. Aba, solo natin. Saktong-sakto. Ayun o, to camp 1 to 4. To camp 5 to 7. Ito, camp 8. Okay, dito na tayo. Gandang tanghali po. Kaya ba? Kaya. Wag lang may makakasalubong. Ang dami nga, panay truck eh. Hello po. Ganun dito. Saan po pwedeng pumesto? Gusto. Saan ba maganda? Kaya nga, yung mga nakasalubong ko, mga galing dito yon. Sabi ko na eh. Dadalhin na natin. Wait lang, dadalhin na natin yung tuktok doon. Doon tayo. Yeah. Okay. Woo! I love this place. Every word you say, every smile you fake, I let you go. It's sad to see you feeding off the feeling. Every heart you break, every soul you shake, I let you go. It's you, not me, who messed up now. Every word you say, every smile you fake, I let you go. It's sad to see you feeding off the feeling. Every heart you break, every soul you shake, I let you go. It's you, not me, who messed up now. When it's trouble in your paradise. Time check. Mag-alas 4 ng hapon. At kanina nung dumating kami ay 2:30. Halos 1.5 oras lang naman ako nag-set up. At okay na. Tingnan nyo yung dalawa kong kasama. Ano? Gusto mong gumala? Gusto nyo maglakad-lakad? Parang ang lungkot-lungkot mo. Jack! Gusto maglakad-lakad? Ha? Oo, basta ba sinabi gusto maglakad-lakad Kilos agad Ang uulamin ko ay yung aking tirang adobong sitaw. Tingnan natin kung okay pa to. At nakapag-ayos na rin naman ako. Inilabas ko lang kung ano yung mga meron akong kukunin sa loob ng box. At yung ibang mga box panay pagkain naandun na lang sa loob ng tuktok. At mabilis lang naman kunin. Katabi ko lang naman yung tuktok Yung ating cot bed na pumipiglas ang lock nilagyan ko na ng electrical tape. Tingnan natin kung ako ay ibabagsak pa niyang cot bed na nabili ko na yan. Buti na lang at na-charge ko yung ating power station. Nagcha-charge ako ngayon ng battery ng drone. Ayan pa. Yung iba naman, panay full charge naman yan Ano? Naglalakad-lakad? Huwag masyadong lalayo.
Pag naman pinagbigyan mo tong dalawang to ang lalayo ka agad nag-aalala ko kasi dito, eto meron pang babae, baka dumaretso sila dun ilog na yun. Ano Jack? Tatakbo? Sige, nandyan lang kayo. Bili, halika rito. Lumabas kayo, lumabas. Halika. Ay, tumakbo sa labas. Halika rito. Papi, dito. Takbo. Sige, dala kayo. Dito, Jack. Jack, ano, ayaw mong manakbo? Tara. Ay, gumala. O, tara. Kanina pinapatakbo kita, ayaw mo. Nung si Kopi na ko, tsaka ka tumatakbo. O tara ngayon. Tara. Tama, isa rin to. Ano, pahinga na. Ay, pahinga na si Kopi. Ayaw na, pahinga na doon. Diyan na kayo? Papahinga na kayo? Oh, yung tubig. Pagod. Ay, Jack, yung tubig. Yung tubig. Ano, nakapagod ka naman. Napagod ko din tong dalawang to. O di pahinga naman sila ngayon. Ako di pahinga muna. Maya ulit. Tingnan nyo kung gaano kaganda yung nakikita ko dito. Yan ang nakikita ko ngayon dito. Kabundukan na green. Tapos dun sa kabilang yun ay may mga baka, kambing, kabayo. May oink pa nga ata dun Bukas ng maga, dyan daw sikat yung araw or yung sunrise. Tingnan natin kung gaano kaganda. Sana umayo ng panahon. Siguro tong dalawang to baka dyan matulog mamaya yan. Strip na nila dun Pagkatapos magtatatakbo pahinga sila. Doon lang kagad ng diretsyo nila Time check 6 PM at palubog na yung araw dito sa aking likuran. At napainit ko na yung aking adobong sitaw. Papainitin ako ng tubig para sa aking kanin. Tikman natin to. Magtitimpla ako ng itong coffee one. Yung binili natin sa Dali. Black coffee muna. Uy, gising ka na pala. Ano? Mamaya kakain ha? Kanina, yung malaking box, di ba, nasa may ground. Diyan siya nakalagay kanina. Ngayon, nung pagbukas ko, wala niya, ang daming langgam. Nung pinag-aalis ko yung langgam, pinagkakagat naman ako ng langgam. Ngayon, kinuha ko na lang yung lutuan, tsaka yung mga kailangan ko sa pagluluto. At ibinalik ko na mismo dun. Sa taas yung mismong malaking box. Ang sakit napagkakagat ako kung saan. Pasok ka na sa tent? O sige, pasok ka na. Kung gusto mo na dyan sa tent. Huwag kang iihi. Dyan ka pa humiga. Mamaya, anuin ka ng langgam. Dyan ka humiga, sa loob. Huwag dito sa labas. Si Jack tulog pa rin nadinig ako. Umunat-unat. Gumising kunwari. Mamaya, pag dilim, tingnan natin kung anong itsura ng lugar dito pagkagabi na. Kung saan yung mga ilaw, kung maliwanag pa rin ba. Aray ko, walang niya. May langgam pa rin hanggang ngayon. Kinakagat ako sa paa. Siya nga pala, ang signal dito ng smart ay hindi gaanong kalakasan. Pawala-wala. Globe, malakas ang globe. Full bar. Tapos, 4G nga lang, hindi siya 4G plus or 5G. Pero okay na din. Ay. Sakto kaya tong tubig na pinainit ko. Aba, ay sakto. Magaling. Tikman natin to. Kung masarap ba tong pinopromote ng Dali. Kanila siguro mga produkto yung nandun. Pati yung nila, soft drinks, iba Masarap naman, pero hindi siya yung parang black coffee na matapang. Sarap. Pero kung naghahanap kayo ng kape na may tapang at saka medyo pait, San Mig Barako. Yun ang para sa inyo. Ito parang parang hindi gaanong black coffee. Pero okay na din, masarap naman. Ito, masarap din tong nila. Itong nabili kong chips. Potato chips. Parang siya? Ano yung potato chips ng Jack and Jill? Yung, di ba may bikat, yung isa nun. Parang ganun. Pero mas madaming laman to. Ang dami na nga Dami ko na nakain Tikman nyo.
Tingnan niyo si Kopi, oh. Nakahiga na sa kanyang cot bed. May humihilik. Oh, humihilik talaga si Jack. Tulog na tulog dun sa tuktok eh. Oh. Buti dun nga sila pala pumesto kasi nga malanggam sa baba. .30 ng gabi at yung dalawa kong alaga itulog. Ako na muna ngayon ang uunang kakain at nakakaramdam na ako ng Tom Jutes. Ang tanong, okay pa kaya itong ating ilang araw na adobo? Sa bagay, di man napapanis ang adobo, di ba? Ganun pa rin naman ang lasa. O hindi naman maasim, hindi naman ano. Kita nyo ba si Jack? Tulog na tulog si Jack eh. Sabi ko na nga ba, matutulog yan eh. Pinagod ko ng kinatatakbo kanina eh. Si Kopi naman, ayun, gising. Mamaya-maya, pagsabayin ko ng kumain yung dalawang yan. Yun nga lang, yung mismong sitaw, lumambot na lumambot ka napapainit. Ang lap ng unang luto, syempre malutong-lutong pa. Mas na-enjoy ko ngayon yung lugar pagka ganitong ano, dalawa-dalawang overnight yung ginagawa ko. Yun nga lang, dito sa mismong Harvest Hills is isang gabi lang tayo ha. Kasi nahihiya ako dun sa nanlibre sa akin eh, kay Bro Jonathan eh. Ayoko naman na samantalahin na porkit libre eh, magtatagal na ako dito ng ilang araw. Eh sagot niya rin naman to. Okay na yun, isang gabi. Masaya na ako nun. At least napuntahan naman natin tong Harvest Hills. May mga nagayaya nga rin sa akin na ano eh, na mga campsite na libre ako, na puntahan ko. Pero soon, puntahan ko po kayo, yung mga nag-i-invite sa akin dyan na yung mga may private property na farm na pwede daw akong mag-camping ng libre. Eh, wag po kayo mag-alala. Sa susunod, pupuntahan ko po kayo. Masarap din dito ha, tahimik. Maririnig mo lang yung mga dumadaan-daang ano, parang motor. Ganun. Pero tahimik. Kuliglig lang eh. Kanina nga may parang tuk-o pa ako naririnig eh. Tapos na akong kumain, walang dito si Jack. Tulog na tulog, aba. Uy, Jack. Ano? Tulog na tulog ka? Kakain? Pagod ka naman, ano? Paghahanda ko muna ng kakainin tong dalawa. At yung aking babae, oh, nakaabang na. Medyo maano nga lang pala dito. Maano pala rito? Mainsekto. Eh, kailangan kong patayin to para mawala yung insekto. Tsaka papasok na rin ako sa tent. Pagkakain nitong dalawa. Nakasilip na si Kopi sa likod eh. Wait lang ha, oh. Hanin ko lang. Piprepare ko lang yung pagkain nyo. Si Jack eh, hindi pa rin ano. Nagigising sa nadidinig. Mantalang pagka narinig yan tong tunog ng lagayan ng pagkain nila eh, bumabango na yan. Napagod talaga. Oh, wait lang. Ayun, bumangon na. Oh, ano, gugutom na? O siya, bangon na rito, baba na ikaw. At oh, si Kopi oh. Teka lang, sarado natin yung pinto. At baka pasukin tayo ng insekto dyan. Ano? Eh, masaya na naman, nakakita na naman ng sausage oh. Oh, wait lang. Hoy, Jack. Ano, dyan ka kakain? O siya, sige, wait lang. O, ito na. O, tig-apat na sausage ha. Pakabusog kayo. Bukas, uwi na tayo ha. Kailangan muna natin tulungan ng mami. Wait lang. Nakaabang ka naman kagad, di pa nga nagugupit eh. Ayang ka na naman eh. Matutong mag-intay. Sabay naman kayo ni Jack kakain. Buti si Jack eh oh. Nag-iintay lang dun oh. Eh pagka yan ang magulo, di ba? Nakita nyo naman kung gaano kagulo yan pagkakakain na. Tahimik oh. Pagod. Buti pinagod ko pala kanina no, nung kinatatakbo. Wait lang. Mag-intay. Ikaw, dadalwa na nga lang kayo ng tatay mo eh. Nakikipag-unahan ka pa. Konting dry na lang ilalagay ko. Mas madami ang ano ha, sausage ha. Pag di mo pa inubos yung dry eh. O Jack, kain na. Kain na muna. Dun. Ikaw, saan ka? Diyan ka. Kain na. Kain na, Jack. Ano, walang gana? Kain na ikaw. Mamaya, doon na sa loob ng tent ha. Jack. Ano, nangingibabaw ang antok kaysa sa ano, sa pagkain? Asa sige, ano, diyan ka na muna. Ha, diyan ka. Sige, tulog.
Kung gusto mo dyan sa tuktok eh. Ayos ka na, higa. Sige, tulog ka dyan. Kung gusto mo dyan sa tuktok eh. Pagbibigyan kita, may ilaw ka naman dyan eh. At kami naman ni Kopi ay papasok na sa loob ng tent at oh. Ang daming insekto eh. Patayin ko na to. Para hindi na dumami. Okay na, Kopi. Busog na ha. Nakain mo na ng tubig. Diaper ka. Si Jack ay tinatamad ng bumangon dun sa mismong tuktok. Doon natutulog yun. Eh hinayaan ko na yung mismong pagkain niya na nandong katabi niya. Para once na magising siya at nagutom, hindi kakain na lang siya doon. At dahil maaga pa naman, alas 7 pa lang naman, eh di ako manunood na lang muna ng movie dito. At butit meron pala akong Globe na SIM card at okay naman eh. Kaya naman siguro hanggang makatapos ng isang movie. At dahil medyo wala pang hangin at mabanas, buti na lagi kong dala tong ating electric pan ng Altitude. Oh. Pwede naman siyang gamitin habang nagcha-charge para mas matagal. Although 10,000 man na yung battery nito, yung number 2 nito is pwede nang hanggang 12 oras or magdamag. Dahil naiwan ko to nang walang charge, edi china-charge ko pa rin siya habang ginagamit ko. O edi hindi ako naiinitan or nababanasan sa loob ng tent. Ay siya, good night na muna at bukas na lang ulit ng umaga tayo magkita-kita sa magandang lugar na to ng Harvest Hills. Good night, sweet dreams, aywa. Alas 6 na pala. Pa sumisikat ng araw dito ah. Mukhang late sumikat ah. Mukhang mahaba ang gabi. Wala pa yung araw. Maya-maya pa siguro. Kagabi, nakita ko si Kopi biglang tumahol. Tapos nakasilip siya dito mismo sa labas. Nung inaaninag ko kung sino yung nasa labas, si Jack pala. Nagising si Jack, tapos naalimpungatan siguro na wala kami, hindi niya kami nakikita ni Kopi. Ayun, pumunta rito. Dito na siya, tulog. Kamusta ang tulog? Hindi pa to kumakain kagabi. Marami sigurong pagod. At saka, busog pa naman siguro. Kakain naman to si Jack kapag kagutom. Si Jack pa ba? Hihintay-hintayin ko lang medyo lumiwanag para makita natin yung sunrise dito. Akala ko kagabi hindi lalamig eh. At napabalikwas ako ng, basta mga alas 12 na ata napabalikwas ako. Pinuha ko tong jacket. Pinangano ko na lang, pinangkumot. Hindi na ako nagsuot. Pero sakto naman yung lamig dito, okay lang. Dito muna ha. At ako'y lalabas lang. Ay. Good morning! World had more of your smile. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Good morning sa inyong lahat. Hintayin natin ang umaga rito. Maulap pa ang bundok. Ayan maulap pa. Natatakloban pa. Diyan muna o lalabas na? Dito lang kayo sa tuktok. Jack, di ka pa nakain na. Halika rito. Ito po yung pagkain ni Jack. Sige, labas. Kung gusto nyo gumala kayo kung gusto nyo. Pero ikaw, kakain ka muna. Halika rito. Ayan yung pagkain mo. Di mo pa kinakain kahapon. Kainin mo. Kung ayaw mo, hindi si Kopi kakain yan. Hoy, saka gagala. Gala ka na kaagad Buksan ko lang to. Para itong si Jack yung may nakikita dito sa kabila. Teka lang. Iihi ka? O pupupo? Tanggalin natin muna yung diaper mo para hindi sayang. Yan ay isusuotin mo lang pagka sa loob ng tent, pagka gabi. Mamaya hindi mo na matiis yung ihi at saka pupu
Okay naman, sige. Gano'n ka na dyan. Tumakay ka na kung tatay ka. Ano? Kain na. Ayaw pang kumain? Itsura mo. O, kain na. Agabi mo pa yan eh. Yan. Sige, kain na ikaw. Yung diaper na binili ko kay Jack, medium. Dapat pala large. Iba pala yung sukat pagka ganitong diaper. May ihi na ba yung ano mo? Ay, tanggalin ko lang yung diaper mo. Wala pa. Okay pa. Magagamit pa yan. Tipid-tipid tayo at wala ng diaper na dala. Makapagpainit muna ng tubig para makapagkape. Walang dyo yung ano ko, ulam ko, nilanggam pa. Oh, ayan, daming langgam oh. Pati dun sa ano, painitin ko kayo. Oh, ay, panay langgam na, wala na. Oh, hindi ka pala pwede mag-iwan ng ano rito, ng pagkain. Langgam na ko, yung ano pala. Buti walang ano to, langgam. Yung pagkain ng mga alaga ko. Wait lang. Ayan na nga, natapon na. Tapon na ang aking ano. Pero panilanggam na siya oh. Ang daming langgam. Grabe. Ay naku, maglalanggam dito. Ayan, naluto tuloy yung mga langgam. Pati nga dito sa may ibabaw ng cooler yo. Panilanggam eh. Ang aking kape tuloy, nagkaroon na rin ng langgam. Malanggam pala itong napwestuhan ko. At pala naghanap ako dun sa hindi ano. Ay nandito na eh. Nahihirapan lang akong lumipat pa. Natapon tuloy ang aking adobo. Pero ang daming langgam. Ayan oh. Nakikita nyo? Kailangan matanggal ko to. Tapos mahugasan na to. Malan Diyo. Ang kate. Pinakakagat ako ng langgam. Wala naman akong ginagawa eh. Kaya nga to may ginawa sa akin eh. Kinain nyo yung ulam ko. Malan Diyo yan. Ay, pero okay lang. Hindi ang aking ulamin ngayon ay or kakainin na lang ay itong ano. Bacon siguro. Sa langgam eh oh. Napaano si Coffee dito sa upuan ko eh. Si Jack naman, pumasok na sa loob. Nilalanggam din. Ay okay na naman yung ano niya, pagkain eh. Halos maubos-ubos na yung iniwan ko sa kanya. Nagpapainit ako ng tubig. Itong tubig na to, pambuhos dito sa area ko. Kung saan baka langgamin, lalo dito sa natapunan ng ano, ng ulam. Ito yung pangkape ko. Yung kape ko nilanggam din. Tinapon ko na. Magkape na lang tayo ng bago. Medyo matagal-tagal pa sumikat yung araw ah. Patayin na natin yung ating ilaw. Tagal naman ng sikat ng araw kasi naharangan talaga ng ulap tsaka ng bundok dito sa harapan ko eh. Yung dalawa, pinili nung pumasok na lang sa loob. Kanina pa napagkakagat siguro ng ato, ng langgam. Tulog ulit si Jack pagkatapos kumain niya. Si Coffee nandito kanina. Bigla nagkukumamot. Hindi malaman kung anong gagawin. Pumasok bigla sa tent. Ayan, wala nang insektong nakapalibot dito sa ating outhouse. Pwede na natin patayin. Sayang tuloy yung isa kong kape. Sarap pa naman nun. Yung black coffee ng ano, coffee dyan. Ito naman, subukan naman natin to. Coffee Juan, brown coffee. Hindi nga napanis yung ating adobong sitaw. Niyari naman ng, ano, ng mga langgam. Parang para dun talaga yon. Siguro sabi ng adobo, ang tagal mo kasi akong ubusin eh. Ayan, kinain na tuloy ako na ng mga langgam. Let's see. Ano kayong lasa nito? Okay. Sakto lang yung tubig. Tikman nga natin to. Kung masarap ba tong coffee na to. Parang wala namang pinagkaiba dun sa ano. Dun sa black coffee nila. Slightly lang. Pero parang ganun din. Pero mas ano. Mas gusto ko yung ano, yung black coffee. Kaysa dun sa, dito sa ano, brown coffee. Kapag ka sa ganito palang ano, malanggam na lugar, yung pagkain nyo, siguraduhin nyo, i-secure nyo. At saka pagka nagluto kayo, yung tipong ano agad, kaya nyo ubusin. Para hindi naman masayang yung matitira. Kasi dadagsain lang ng langgam. Yung basura ko nga, layo eh. Para sa ganun, langgamin man yung basura, malayo. Hindi ako lalanggamin dito. Yung ulam ko naman ang tinahali. Akala ko kasi, pagka basta nandito sa may ibabaw ng lamesa, hindi nalalanggamin kasi ang kalimitan na nilalanggam is kung ano yung nakalapag sa mismong ano, lupa. Katulad nung sa ano, sa Camp Awol. Doon yung una kong experience na nilanggam yung ano eh. Yung sa loob ng box ko eh. Teka, tingnan ko pala muna itong loob ng box. Nakaibabaw naman to dito. Tingnan natin baka mamaya panilanggam na rin. Wala naman. Hindi naman nilanggam. Yung sausage nila. Buti hindi naman.
may langgam-langgam siya rito. Pero ang inaano niya yung mga basahan. Ayan nilalanggam yung mga basahan, pati ba naman basahan, walang pinipili. Nalimutan ko palang bumili ng ng tinapay. Ano naman tayong tinapay dito. Although may mga rito, tindahan sa may labasan. Kaya tamad ako Pwede naman, na lang. Papakin ko yung bacon, Ay maya, maaga pa naman Alam niya, wala akong tigil ng kinakakamot dito, ba? Maya't maya, meron langgam na umaano sa akin. Luluto ko na yung bacon. At ay lumalabas na rin naman yung araw Gugutom na rin naman ako. Okay na rin kahit bacon lang pala. Ang kagandahan dito sa bacon na nabili ko, yung sa may grocery sa amin sa Goodwill, hindi gaanong kaalatan. Sakto lang yung niya, yung lasa. Kasi may mga bacon na sobrang alat Hindi ko na nilagyan ng mantika to. Itong nakikita niyo yung oil na to, yan? Mantika ng taba ng baboy. Aray ko. Ito yung bacon na ko. Goodwill bacon. Honey cured. 250 grams lang tong binili kong to Yung wala kang kanin or wala kang tinapay, tamang karne-karne lang. Yung chicken sisig siguro pag uwi ko na lang yun, doon ko na lang kakainin. Or sa susunod na natin na camping, kasi naman yun hindi naman masisira. At yun ay, kumbaga yung chicken sisig is parang half cook na ata yan. Ilulutuin mo na lang maigi. Dapat palang gawin ko pag sa biyahe, dahil nga sobrang dami ko rin dala sa tuktok, tsaka di ko rin maiwan yung mga alaga ko pagka bibili ako sa palengke, ganyan. Kasi papasok ka pa ng palengke, iiwanan mo yung mismong sasakyan doon ako nag-aalala. Kaya ang gagawin ko, if ever man may madaanan akong Alfamart or Dali, kasi may mga tinda rin naman silang karne doon, doon na lang ako bibili. Para sa ganun nakikita ko pa rin yung tuktok ko. Kasi naman yun di ba? Salamin naman yun. Kung nakapunta na kayo lagi ng Alfamart tsaka ng mismong Dali or 7-Eleven. 7-Eleven meron bang mga karne? Wala Ang sa 7-Eleven kasi prepared na meal na talaga Kakainin mo na lang Unlike sa Dali or Alfamart, talagang meron silang doon, karne na bibiling ka na frozen. Meron ding isda, Rico. Meron ding isda, mga ganyan. Bago ako pumunta sa isang campsite or kahit pang 2 araw lang na na pagkain muna yung dala ko. Hindi yung pang buong isang buong biyahe. Kasi sobrang dami natutunaw din naman agad. Minsan yung yelo kinabubukas ko ng ng cooler, 'di ba? Sayang naman kung masisira. Buti nga naagapan ko pa yung iba na masira yung karne. Siomay, hindi pwedeng mawala pagka bibili tayo. Masarap Kailangan ko lang na lang ng magdala or bumili ng yung pritong bawang. May nabibili naman ganun, di ba? Hindi kompleto ang siomay pag walang bawang, sa totoo lang. Si Jack kumain na, so si Kopi hindi pa nakakain. Mamaya pa yung kakain. Tapos, paanin ko muna yung dalawang yan. Patatakbuhin ko. Tatakbo At si Jack talagang napagod kahapon. Tulog na naman Mamaya, yung ilog dito sa may harapan natin, try nating babain. Tingnan natin kung ano itsura. Pero hindi ako maliligo Biruin mo yung sa mga main highway na nakikita natin yung mga kabundukan na alam naman nating papasok. Hindi ko ma-imagine na may mga campsite pala dito. Buti na lang at sinabi rin sa akin ni Bro Jonathan. Pero matagal na rin naman nakaruta sa akin to Kasi sa mapa, nagse-search ako. Lagi, madalas pagka nasa bahay ako. Sarap. Napasarap yung luto ko dito Crunchy. Medyo natusta, pero masarap. Ito talaga masarap sa bacon, yung medyo natutusta. At saka, pag medyo tostado, yung mismong bacon, yung mismong mga langis na taba, is talagang naglabasan lahat. Wala na yata ako butane. Kaya pala sabi, parang hindi na naluluto, hindi na natutusta. Wala ako ng butane. Isa sa pinakamahalagang gamit bilang nagka-camping ay meron pa kaya to? Parang said na yata Last na butane ko na to Ang mahal kasi ng butane sa mga grocery. Nung tumingin ako 100 pesos.
Eh magkano ko lang nabibili ito sa Shopee? Halos 42 pesos, 47. Eh umorder na nga ako ng isang box ngayon eh. Isang box na ganito which is 28 pieces. Kung yung 28 pieces, nagkakahalaga ng halos 1,000 pesos. Yung 1,000 pesos mo, pag bumili ka sa grocery or sa labas, is 10 piraso lang, 10 can lang. O biruin mo gaano kalaki yung matitipid mo. Kaya kailangan, ito yung isa sa may pinakamarami akong dala pagka yung matagalan tayo sa biyahe. Butane. Pero kung halimbawa man, maubusan ng butane, siguro naman meron tayong mga makikitang kahoy-kahoy na pwede tayong magluto. Ang ano ko lang doon sa ganon, mga dikahoy ka magluluto. 'Di ba minsan naguuling yung yung mga kaldero, yung mga pinaglulutuan natin. Yun yung mahirap hugasan yung tanggalin yung uling Yun yung pinaka ayoko pag maghuhugas. Lutuin ko ulit tong iba para medyo tostado. Medyo mataba-taba pa yung cholesterol ba. Isa pa ang pwedeng gamitin kung wala ng butane is, teka lang, layo-layo ako, tumagkalamsik. Yung uling, pwede yun. Kaya maganda, meron din talaga kayong ihawan para pwede rin pagpatungan ng kaldero. Diba? Hindi ko pa nga pala nagagamit yung isang yung isang ihawan ko na malaki. From altitude din yun Pagkano daling ko pala para magamit naman at di ko pa nagagamit. Mabinyagan ba? Mukhang wala na atang planong magpakita yung araw kasi tatakloban itong makapal na ulap na to Kita nyo naman kapal ng ulap, maitim. Kung halimbawa man di na magpakita yung araw sa atin dyan sa mismong lalabasan niya, siguro mamaya kung kailan tirik na yung araw saka lang magpapakita. Yung kainitan ba? Perfect bacon. Grabe, tingnan nyo yung taba ng baboy Ibig sabihin, kung hindi mo gaanong itutosta yung mismong bacon, yung mga ganyang kolesterol, sa katawan mo mapupunta. At least na-lessen naman, di ba? Bakit kung kakahango ko ang sinubo ko? Ayan nga mo. Maling-mali. Dat yung kanina ko pa hinango Ito. Tingnan natin kung anong oras rito. Yung bagang iinit. Siguro baka mga alas 9 pa, alas 10. Bacon. Ang layo nyo naman Ba't kasi nandiyan kayo sa may tok-tok Paano ako kayo bibigyan? Alam nga naman ako pa lumapit. Kayo lumapit dito. Ayan. Lalapit kayo. Hindi yung ako pa yung lalapit, kayo yung may kailangan. Gusto nyo tikman. Diba? Hindi kayo lumapit. Alas 8 ng umaga at eto, nagpapakita na yung araw. Kanina lumabas na siya, naharangan ulit ng maitim na ulap. Yan, lumabas ka na ng tuluyan. Pero wag naman yung ganong kainit. Tama lang. At malamig-lamig pa naman Nagubad na ako ng hoodie. Nararamdaman ko na yung init sarap. Kamusta naman ikaw dyan, Kopi? Si Jack na sa ilalim ng cot bed. Good thing nga pala, yung ginawa ko nga pala dun sa cot bed natin, na nilagyan ko siya ng electrical tape dun sa mismong lock. Hindi na ako nagwo-worry na baka bigla akong ibagsak. Hindi na bumibitaw yung mismong lock Ayan Okay na. Wala na akong problema. Gano'n na lang pala gagawin ko. Or, pagkano lalagyan ko ng cable tie na reusable. Para na sa gano'n, hindi ako aksayado sa electrical tape. Kasi syempre, pagka titiklopin ko na tatanggalin ko na naman electrical tape para mas mabilis, puputulin ko na lang, di ba? Ayan na, yung araw. Nasisilaw na nga ako doon sa araw Pero wala pa siyang init na, nabuga. Tamang liwanag lang. Napapaisip ako kung maliligo pa ba ako sa ilog or hindi. Malaman mamaya. Mahaba pa naman ang oras natin Alas 8 pa lang naman Meron pa tayong siguro 3 hours. Mga alas 11 tayo kikilos na magligpit. Pero yung 2 hours is lubos-lubosin natin kung ano pang mga gusto natin gawin natin dito. Baka gusto pang tumakbo ni Kopi, no? O si Jack, baka gusto rin. Gugutom ka na? Ha? Napagkakagat ka ng langgam kanina, no? Kaya pumasok ka ng tent, no? Gala ka kagad ng gala Kala mo Pero happy ka naman Happy si Kopi.
Hmm? Tingnan mo yung araw. Hmm? Na, ganon. Tatay Jack mo, tulog na naman. Pagod din, oh. Namimiss mo na si nanay? Namimiss mo na si nanay, si Kopi, tsaka si Jarvis? Si Tito Jarvis, namimiss mo na? Mamaya naman uuwi na tayo. No? Namimiss mo na yung bahay? May bago na kayong kulungan dun. Hindi na kayo gaanong muna, ha? Gumala-gala sa bahay. Grabe naman nun. Bakit? Bakit ka umano rito sa akin? Thank you ka? You're welcome. Thank you din. Kasi masaya kang kasama, no? Ang ilong na pango. Tanungin natin si Kopi, liligo tayo ilog? Lalamigin ka lang eh. Sabay ka na lang maligo. Doon na lang kita paliguan, no? Napaka-sweet naman yon. Yung talang yung tatay mo, sweet lang pagkakain. Pag gustong kumain, doon ka muna sa tuktok. Para di ka, huwag ka kasi dito sa may sa may damuhan. At ikaw ay lalanggamin. May tira pang pagkain tatay mo, oh. Kakain ka ba? Dyan lang ikaw. Inom kang tubig. Tubig. Tubig na malamig. Ay, kaya pala eh. Gusto kong minom ng tubig eh. Ayun, maganda pala dito sa may yung dito sa may likod namin, meron parang kubo na pwede ka na maghamok. Kung halimbawa wala kang dalang tent, kasi secure ka naman, may bubong rin naman, di ba? Yun ang kagandahan dito. May choice ka kung magte-tent ka or maghahamok. Okay na? Doon ka na sa loob. Makikilanggamin dito. Mangangati ka lang. Ang bigat mo, Jack. Si Jack na napakalaki. Oo. Sulit na sulit ang pagkain sa iyo. No, sulit na sulit. Laki eh. Kumakain na si Kopi ng dry lang. Kahit walang sausage, gutom na eh. Pagka gutom na, kahit walang sausage, kakain at kakain niya mga yan. Doon ka na sa loob, iihi ka. O sige. Kung iihi ka, ikaw umano dyan. Huwag sa tent iihi, ha? Tingnan niya, pagkakain ni Kopi, ganyan lang yan. Si Jack, tatanaw-tanaw. Mabisa rin talaga yung tuktok na ganito, ha? Kala mo, tao na nag-iisip-isip si Jack, eh. O, dyan naman kayo, para mahangin. Dyan mo na, ha? Maghuhugas lang, ha? O, naka-electric pa naman kayo, para hindi mainit. Electric pan. Sarap naman. Number 3. At huhugasan ko na tong mga kailangang hugasan para mamaya good to go. So, yung CR dito is dito lang naman sa pababa. Doon sa malapit lang din naman sa kung saan nandun yung ating tuktok. At tapos, ito pala ay Camp 5. So, pwede pa rin hanggang dito. Ang laki pala ng campsite. Tapos itong may saradong gate na yero, yan na yung pababa, papunta dun sa mismong ilog. So ito Camp 3. Ayun na yung may puno nakalagay doon, Camp 3. Tapos dito naman yung mismong kanilang hugasan. Hugas na muna. Lintik na mga langgam na yan. Pati ba naman dito. Yan talaga, pagka sa ganitong mga lugar, asahan nyo na malanggam. Kaya pipili na lang kayo kung saang parte ng campsite yung tipong hindi malanggam. Okay, all goods. Kuhanan ko muna yung aking mga hinugasan. Lakad-lakad lang tayo dito. Alam nyo, sa bahay, tanghali akong gumising. Wala naman akong gagawin, tanghali. Pero kapag ka nasa ganitong mga lugar ka, at masarap yung makikita mo, masarap sa mata, talagang gigising ka ng umaga para lagi mong makikita yung yung sunrise eh. Pero wala tayong nakitang sunrise ngayon. Kahapon naman, nasubaybayan naman natin yung paglubog, yung sunset ba. Ito naman ay shower room. So kung ito yung CR, ito yung shower room nila. Talagang probinsyang-probinsya ang datingan. Pero meron tubig. Tingnan nga natin. Teka lang, ha? Meron tubig, meron. Yung CR. Oh, wow. Akala ko lupa yung magiging CR natin. Yung pala, naka-tiles. May bidet. Syempre, yan, Totoo niyan, ako'y natatain na. Tayo muna ako. Success. Sarap. Teka, nadidinig ko na si Kopi na nagtutumahol. Baka lumabas ng tent eh. Hoy! Ano?
Ikaw talaga. O sige, gumala na kayo muna. Ay, nahanap po ako. O tara. Takbo-takbo muna. Ay, kayo mabawasan naman taba mo. Sabi ko na, hinahanap na ako. Nakadidinig ko, tutumahol eh. Wala na may ibang pupuntahan yan dito eh. Tumakbo ka na doon. Magliligpit-ligpit muna ako ng mga gamit. Nang sa ganun, mamaya, konti na lang yung ligpitin. O, wag na dyan sa may maano dyan, malanggam. Mamaya, kagating ka na naman ng langgam. Si Kopi, alam na kagad, doon na kagad ang pwesto eh. Wow, sarap naman ang pwesto niyong dalawa dyan ha. Painom-inom ng malamig na tubig habang ako hinihingal na sa pag-ayos at ang init. 12:30 ng tanghali at diretso ko na ng pagliligpit. Kanina kasi nung sabi ko magliligpit ako pagkatapos ko maghugas ng mga hinugasan ko, umiglip ako, natulog ako. Nagising ako mga na yata 11. Ngayon tinatapos ko na lang tong aking ligpitin. Iaakit ko na lang yan doon. At ang sabi naman ni Sir Eric ay pwede naman ako kahit lagpas ng 12 kasi ang check-in at saka check-out time ay 12 PM. So bale pumapatak na 24 hours ang stay mo dito pag dito ka nag-camping. Para ako nanlilimahig at ang init ng pakiramdam, yung tipong gustong gusto mo nang maligo, maliligo na ako sa ilog. Nakakapag-desisyon na ako. Sasama ko tong dalawang alaga ko pero hindi sila maliligo. Ako lang yung maliligo para hindi gaanong matagalan. At tapos pag uwi namin sa bahay ko na sa itong mga to papaliguan, bumaba ka kasi hindi yung talaga napakatamad mo rin eh. Dito ka dyan na nga, tamad ka rin bumaba eh, malanggam kasi. Pero si Jack doon pa rin naandun. Tara, liligo sa ilog. Tara Kopi, tara tayo doon sa ilog. Tara na. Tara. Takbo naman. Asa yung maliit? Tara. Wag aanin yung aso niyan ha. May aso dito eh. Pero mabait yung aso. Ito, gantong lamesa yung isang gusto ko. Shhh, wag mo na aanin yan, tara. Tara. Hintay! Iwanan ko na muna dito yung aking gamit. Ayan. Para pagbalik mabilis na paliligo. Tara dito, Jack. Dahan-dahan ha. Dahan-dahan. Tara. Bumaba tayo. Kopi, dahan-dahan ha. Diyan sa tabi. Yan. Doon, diretso, sige. To Natural Jacuzzi. Wow, ayos ang pangalan ah. Ang babasahin ko na lang siguro short at saka boxer. Hindi na ako magbabasa ng t-shirt. Dahan-dahan, Kopi ha. Sige, baba. Dahan-dahan, sige, dahan-dahan lang. Tara. Hindi mo naman kami, Jack. Para ka naman si Jarvis eh. Tamo, mamaya gumulong-gulong ka dyan ha. Tara, Kopi. Pagod na? Papabit-bit ka na naman. Bagay, mataas eh. Baka gumulong ka. Hoy, Jack, dahan-dahan. Sige, paano ka bababa dyan? Mataas yan. Paano? Sige, baba. Problema ko nga pala. Pag akyat, dalawa yung bibit-biting ko. Napakabigat nito ni Jack. Ang galing-galing bumaba niyan, tsaka umakyat eh. Tara. Dahan-dahan. Si Koping Prinsesa tingnan natin kung maliligo tong dalawang to pagka lumublob ako sa tubig. Sige, una ka na. Diretso. Yan, dito na tayo. Ground na to. Kayo maglakad naman. Tara. Dito daan. Tara. Kopi. Jack, nangunguna na diyan ka na lang? Ha, prinsesa, diyan ka na lang? Halan ka naman. Jack, ito Jack. Uy Jack, saan ka pupunta? Babalik ka na? Halika rito. Bahala ka dyan.
Bilis! Oh, alam ko di ka sasama eh. Tara. Oy, ilog. Mukhang malamig, mukhang masarap maligo ah. Kayo, liligo kayo? Kaya lang, habad muna ako ng saklob at saka ng aking t-shirt. Sige, lublob. Ikaw, Kopi, di ka liligo? Ayoko naman pilitin tong mga to maligo eh. Sa kanila naman, lulublob naman yan pagka gusto. Ligo time. Ang sarap, ang lamig ng tubig. Ang galing! Ang galing mo, Jack! Taga sinusundan niya ako. Lumalangoy si Jack. Ang galing naman lumangoy niyan. Sabi ko na, maliligo yan pagka gustong maligo eh, no? Ang galing naman ni Jack. Oh, lamig. Ang galing ah. Malangoy pa tayo doon langoy. Oh, ang galing lumangoy niyan ah. Nagulat ako kay Jack, biglang lumangoy eh. Oh, sige, langoy. Kape, ikaw. Ay, ayaw talaga ng isang yun. Saka may liligo ni Jack. Pabili, halika rito. Galing lumangoy yung mga. Ano, kaya mo hagos? Ano? Galing ah. Galing mo lumangoy ah. Ay. Lamig, sarap. Kape, dito lang. Oh, si Jack. Sabi ko, di kayo maliligo eh. Ikaw, sumunod ka eh. Si Kopi ang ayaw, no? Sarap, presto. Ay, muta mo. Ay, muta mo, oh. Nanigas na yung muta mo. Wait lang. Ayaw mo paano, diwag. Saan ka pupunta? Ha? Aray ko. Aray ko. Oy, Kopi. Kung di maliligo dyan lang, huwag saan napunta ha. Jack, the swimmer. Sige lang, oy. Aahong ka na? Mamaya. Hindi pa tayo. Halika rito. Yan, ganyan lang, Kopi, dyan lang. Huwag na ako saan pupunta. Hugasan ko yung paa mo mamaya ha. Sarap, presko mo ngayon. Sa init ng araw eh. Tara dito, Jack. Ala, anong pinagagagawa mo? Lalo ka nagdumi. Oy, Kopi, wag ka lumayo. Ala yan, ginawa mo sa sarili mo. Anong ginawa mo? Nagugumulong ka sa buhanginan. Alang niya ka. Alam niyo to si Jack. Alam niyo kung ano yung isang dahilan kung bakit tinawag namin to silang parungis? Kasi mahilig magdungis, mahilig magdumi. Tingnan niyo si Jack oh. Nagugumulong pa sa ano, sa buhanginan. Basa. Tamo oh. Tamo mga trip niyan oh. Oh, hop. Talaga naman. Ay ako. Malaya to. O sige, magdumi ka. Tapos mama, liligo ah. Masaya naman yan. Lalo na to, masayang-masaya oh. Nagdudumi na naman. Alam niyo siya. Enjoy muna na yung maligo. At pagka naliguan ko na rin to, lalarga na tayo. Alam niyo yung pinagagawa nito na Jack oh. Pagkatapos maligo sa ilog oh, nagdudumi oh. Sarap. Presko sa pakiramdam ba? O, tingnan niyo si Kopi, di na rin nakatiis. Nagbabad na rin doon sa may tabi. Eto si Jack, panay pa rin sa buhangin. Mahalan niyo talaga to. Matindi-tinding liguan ang nangyayari dito. Ay, Jack. Tuwan-tuwa na ako kanina at siya ang kusang lumublob dito, lumangoy dito sa ilog. Pagkatapos naman lumublob umahon nagdudumi naman. Walang yan. Pero okay naman.
Masaya naman, basta masaya sila ah. Oh, nakangiti oh. Si Coffee naman, ang sarap ng babad doon oh. Nang! Halika rito! Tama tsura mo. Tsura ni Jack. Halika rito, lumapit ka rito. Ikaw yung magbanlaw ka na. Mamaya ikaw ako, paliliguan ko dun sa shower room. I thought this was over, thought I could control it. But if I speak the truth, I ain't over you. I was feeling sober until you came up now. I don't know what to do, I ain't over you. Ain't over you. Time check, 1:41 ng tanghali at nakatapos din ako maligo. At natapos ko rin paliguan tong dalawang to. Buti si Coffee ang bilis matuyo. Tuyo na kagad. Ikaw Jack, tingnan matsura mo oh. At ito, nararamdaman ko na yung init. Grabe na yung tirik ng araw at aalis na rin naman tayo. Sarap! Sarap maligo doon sa ilog. Napreskuhan naman ako. Paalam lang muna ako kay Sir Eric. Ano, tuyo ka na? Nga. Oh, umilis ka naman na tuyo eh. Ito talaga, basta swimming no. Babay na daw. Oh. Sige pa sir, salamat din po. Salamat ha. Okay po. Oy, paalam na. Oy Jack. Paalam na kayo. Ito lang po magaling mag-swimming dyan eh. Si Jack. Sige po, salamat po. 2:00 ng tanghali. Tsaka tayo lalarga. Oras kaya tayo makakauwi nito sa atin. At mahaba-haba ang biyahe na gagawin natin pauwi. Thank you po. Salamat po. At ang ating tatahaking daan ay kung ano yung tinahak din nating daan, papunta pa lang tayo dito. Kaya ingat tayong maigi. At sana wala tayong gaanong makakasalubong na malalaking sasakyan. Ay siya paano? Sana ay nag-enjoy kayo sa ating 1 linggo na Tuktuk Life Camping and Adventures. Sana ay na-enjoy nyo rin yung mga napuntahan natin. Kasama ang aking dalawang alaga na si Jack at saka si Coffee. Sana mas lalo kayong nag-enjoy pagkakasama yung mga alaga ko. So paano, iiwanan ko na sa inyo ang napakagandang lugar dito sa Nasugbu, Batangas, ang Harvest Hills. At sana ay mapuntahan nyo rin at alam nyo naman kung anong susuungin yung daan dito. Kita-kits ulit tayo sa susunod na week ng ating Tuktuk Life Camping and Adventures. Kung 1 linggo ulit or higit pa, ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Aywa!